Balitaan Special Report, malaki ang tulong ng transport sa mga tao dahil napapabilis nito ang ating biyahe sa kabila ng mabigat na trapiko sa lansangan. Sa espesyal na ulat na ito ay ilalahad sa atin ang mga proyekto ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority para pagandahin pa ang kanilang sistema. Balita mo kami, Julius D. Samburot. Mahalaga ang sistema ng tren sa isang bansa dahil ito sumasalamin kung gaano na ito kaunlad. Ito din ay isang malaking tulong sa mga commuters upang mapabilis ang kanilang biyahe. Sa Pilipinas, 4 ang gumaganang mass transit, ang Light Rail Transit Lines 1 at 2, Metro Rail Transit Line 3 at ang Philippine National Railways. Sa mga nabanggit, ang LRT Line 1 na may pinakamaraming pasahero. Umaabot sa humigit kumulang 400,000 ang sumasakay dito sa isang araw. Sa halos 30 taon na ang nakalipas nang ito'y pasimulan, mayroon na mga programang rehabilitasyon at ongoing projects ang isinasagawa lalo na sa Line 1 na tumatakbo mula Monumento hanggang Baclaran. Una na dyan, ang mga rolling stocks ng LRTA na mula sa kanilang 140 coaches ay tanging 100 na lamang ang umaandar. Sumakatuwid, may 40 tren na sira at kinakailangan pang kumpunihin. We don't have to buy new trains. All we have to do is rehabilitate, upgrade lang itong mga lumang train na ito and safe silang gamitin. In Europe, sa ibang bansa, makikita mo mga lumang trains ginagamit pa rin nila. And we can do that here. In fact, yung ating first generation trains, ginagamit pa rin natin ngayon. 30 years old na yung mga yun. Dagdag pa ni Atty. Cabrera na kahit may kalumaan na ay patuloy pa din itong makakatulong upang makapagsakay ng mga pasahero. Kabilang din sa kanilang programa ang ongoing construction ng Cavite Extension na magdudugtong galing ng Baclaran. Maging ang East Extension ng Line 2 na magdadagdag pa ng 2 istasyon papuntang Masinag galing ng Santolan. Maging ang pagpapalit ng mga riles, pagkukumpuni ng mga gantry o poste na pinagkakabitan ng power cables ng tren, at ang patuloy na bidding process ng matatapos na ngayong taon. Kasama ang annual procurement process ang pagbili ng mga gagamiting spare parts. Naaantala naman ang paggawa sa North End Station sa tapat ng isang malaking mall sa Quezon City dahil re-reviewin pa nila ang magiging disenyo nito. Samantala, inilahad din nilang may continuous maintenance check-up din ang kanilang tren sa depot bago pa man ito paandarin. Bago sila umalis sa may paradahan nila, papasok doon sa linya, dumadaan ng systems check-up yan. So, chinecheck nila isa-isa kung gumagana yung mga system. So, chinecheck kung gumagana yung mga emergency brake, yung mga regular brake, mga ilaw, and number 1 yung aircon. Sa bawat araw ng kanilang operasyon, iba't ibang tao ang kanilang siniserbisyuhan. Iba't ibang problema din ang kanilang kinaharap. Paano kaya nila ito masusolusyonan? Sapat kaya ang bilang ng mga tren ay binabiyahe nila sa araw-araw? At ano nga ba ang ipinatutupad nilang hakbang para sa seguridad ng ating sambayanan? Inyong naging kabalitaan para sa Telebisyon ng Bayan, Julius D. Samburot.